Kaya mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Mga kapatid, i-focus po ulit natin ang ating mga puso at isipan dahil meron na namang gustong sabihin ng Diyos sa ating lahat ngayong umagang ito. Kaya ulitin ko, mag-focus po tayo. Bago ako magsimula, hihingi muna tayo ng guidance, ng protection sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Jesus. Ama namin na nasa langit, muli po kami nagpapasalamat ngayong umagang ito. Una, ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman, Lord, ng isang pagkakataon sa aming mga buhay na makapakinig na naman kami ng iyong mga salita. Salamat. Lord, samahan mo po ulit kami, gabayan, proteksyonan, buksan yung aming mga puso at isipan para lubusan namin maintindihan ang iyong mga sasabihin ngayong umagang ito. Lord, samahan mo rin po ako, turuan at gabayan din, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord. Salamat po dahil ang gawain ito ay tagumpay dahil narito ka po sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan na aming Panginoon Jesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, ay unahin ko lang yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po. Mga kapatid, pasensya na po kayo sa medyo ingay pero hindi po tayo hihinto. Hindi po tayo mapapahinto ng mga distraction. Para magpatuloy yung ating pakikinig ng sasabihin ng Diyos sa ating lahat, sa ating lahat na gustong makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, ang aking isi-share sa inyo ay dito sa Ezekiel chapter 33. At dito po ako mag-uumpisa sa verse 10 hanggang 17 po yung aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. Kaya ulitin ko lang, mag-focus po tayo mga kapatid. Napakaganda na naman po ng sasabihin ng Diyos sa ating ngayong umagang ito. Mag-umpisa na po tayo. Ezekiel chapter 33 verse 10. At ito po ang sabi. Anak ng tao, dumadaing ang mga mamamayan ng Israel na hindi na nila kaya ang parusa sa mga kasalanan nila. Nanghihina na at parang mamamatay na raw sila dahil sa parusang ito. Sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong Diyos na buhay ay sumusumpang hindi ako natutuwa kapag may mamamatay na taong masama. Ang nais ko'y magbagong buhay sila at iwanan ang mga masasamang pamumuhay upang mabuhay sila. Kaya kayong mga mamamayan ng Israel, magbagong buhay kayo. Iwan nyo ang masamang pamumuhay. Gusto nyo bang mamatay? Dito, nanghihina na mga tao sa patuloy na paggawa ng kanilang kasalanan. Sinabi yan dito sa verse 10, no? At sinabi ng Diyos na ang Panginoong Diyos na buhay ay
sumusumpang hindi ako natutuwa kapag may mamamatay na taong masama. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na tayo'y mamatay na patuloy na gumagawa ng kasalanan. Ayaw na ayaw ng Diyos, at sinabi niya yan dito mismo sa chapter 33 ng Ezekiel, verse 11, mga kapatid. Sinabi pa niya, ang nais ko'y magbagong buhay sila at iwanan ang masamang pamumuhay upang mabuhay sila. Sa tindi ng kasalanan, sinabi dito ng mga Israelites na nanghihina na sila, parang mamamatay na sila dahil sa kasalanan nila, dahil sa parusa, sabi dito, na nangyayari sa kanila. Ngayon, tinatanong tayo ng Diyos, para sa atin din ito, mga kapatid, gusto nyo bang mamatay? Siyempre, ang sagot natin hindi. So, ano dapat natin gawin? Mamuhay ng tama. Talikuran na masamang pamumuhay at gumawa ng tama at mamuhay ng matuwid. Yan ang tinuturo sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. At dito pa sa verse 12, pakinggan po natin ito. Kaya ngayon, anak ng tao, sabihin mo sa mga kababayan mo na kapag gumawa ng kasalanan ang taong matuwid, hindi rin siya maliligtas. Ang mga kabutihang nagawa niya at kapag tumalikod naman ang masama sa nagawa niyang kasalanan, kapag sinabi ko sa taong matuwid na tiyak na mabubuhay siya pero naging kampante siya gumawa ng masama, at sasabihin niyang maliligtas siya sa mabuting gawa niya noon, mamamatay siya dahil sa kasalanan niya at hindi ko naaalalahanin ang mga ginawa niyang kabutihan. Kung ikaw ay matuwid, sabihin na natin na nagbagong buhay ka na. Gumawa ka ng mabuti, pero nakampante ka at nakagawa ka ng kasalanan at gumawa na naman ng kasalanan. Sabi ng Diyos, hindi niya aalalahanin ang mabubuti nating ginawa. Dahil gumawa na naman tayo ng kasalanan, at sinabi dito, mamamatay ang taong yun. Sinabi rin ng Diyos, kapag ang masamang tao ay tumatlikod sa kanyang mga kasalanan, mabubuhay siya. Ano pipiliin natin? Yung nagpakabuti ka na, tapos bumalik ka pa sa kasalanan, o yung nalaman mo na ang lahat ng tama at mali, iniwan mo na yung mga kasalanang nagawa mo, namuhay ka ng maayos, ng tama, ng matuwid. Ano pipiliin natin? Dalawa lang ang pinapipili sa atin ng Diyos, buhay o kamatayan. At sabi pa sa verse 14, mga kapatid, sabi po dito, verse 14, at kapag sinabi ko sa masama na tiyak na mamamatay siya, pero sa bandang huli, tinalikuran niya ang kasamaan niya at gumawa ng tama at matuwid. Sabi sa verse 15, tulad ng pagsasauli ng garansya ng nanghiram sa kanya o ng ninakaw niya at pagsunod sa mga tuntunin na binigay sa buhay o nagbigay buhay at pag-iwas sa masamang gawain, ang tao ngayon ay tiyak na mabubuhay. Hindi siya mamamatay. Hindi na alalahanin ang mga ginawa niyang kasalanan noon dahil gumawa siya ng tama at matuwid. Tiyak mabubuhay siya. Sabi dito sa verse 17, mga kapatid, tuloy natin, pero ang iyong mga kababayan, Ezekiel, dumadaing na hindi raw tama ang pamamaraan o gayong ang pamamaraan nila ang hindi tama. Kung tumigil na sa paggawa, sabi rito, ng kabutihan ng taong matuwid at gumawa ng masama, mamamatay siya. Sabi sa verse 19, at kung ang taong masama ay tumalikod sa masama niyang gawa at gumawa ng tama at matuwid, mabubuhay siya. Ngunit sinasabi pa rin ng mga mamamayan ng Israel, hindi tama
ang pamamaraan ko. Hahatulan ko ang bawat isa sa kanila ayon sa mga gawa nila. Salamat sa salita ng ating Diyos. Dito maliwanag ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid. Kung tumalikod, alinman sa dalawa, tumalikod ka sa kasamaan, mabubuhay ka. Tumalikod ka sa kabutihang ginagawa mo. Ulitin ko lang, dalawa lang ang pagpipilian natin. Kung tinalikuran mo ang masamang gawain at gumawa ka ng mabuti, mabubuhay ka. Pero kung yung mabubuti ang kinalimutan mo at gumawa ka ng masama, mamamatay ka. Kaya nga sabi ng Diyos dito, hahatulan ko ang bawat isa sa kanila ayon sa mga ginawa nila. Yes, nagbuti mo, no? Nagpakabuti ka. Mahabang panahon. Pero gumawa ka ng kasalanan. Nagbalik ka sa iyong masamang ginagawa. Hahatulan ka ng kamatayan. Dahil gumawa ka na naman ng kasalanan. Pero ang masamang tao, nung hinatulan na dahil masama ka, hinatulan na to ng kamatayan. Pero sabi ng Diyos, sa bandang huli, tinalikuran mo yung kasamaang yun at gumawa ka ng mabuti, ng tama, ng maayos, namuhay ng matuwid. Hindi na raw aalalahanin ng Diyos ang ginawa mong kasamaan. At ikaw ay mabubuhay, mga kapatid. No? Mabubuhay ka. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. So ulitin ko, ano yung pipiliin mo? Buhay o kamatayan? Matuwid ang Diyos. Patas ang ating Diyos. Yan ang ating Diyos. Ulitin ko yung bandang huli, mga kapatid. Hahatulan ko ang bawat isa sa kanila ayon sa mga gawa nila. So kung mabuti ka, nagpatuloy ka ng kabutihan, hahatulan ka ng buhay. Pero kung masama ka at nagpatuloy ng masama, hahatulan ka ng kamatayan. Pero kung nagpakabuti ka na nga at gumawa ng kasalanan, hahatulan ka ng kamatayan. At kung masama ka dati, pero nagpakabuti ka, hahatulan ka ng buhay. So ulitin ko na naman, paulit-ulit to, mga kapatid. Pumili tayo, buhay o kamatayan. At yan po ang sinasabi ng Diyos sa ating lahat ngayong umagang ito. Siyempre gagawa na tayo ng kabutihan at hindi na babalik sa kasalanang ating mga nagawa o kung ano man yung pangit na pamumuhay natin noon na hindi nakakalugod sa ating Diyos. Siyempre, hindi na natin ito babalikan kahit kailan dahil ayaw nating hatulan ng kamatayan. Yan ang tinuturo ng Diyos. Sabi niya, di ba? Ayaw niya, sinusumpa niya. Ayaw niyang may mamatay ng masamang tao. Di ba ayaw niya? Gusto niya lahat tayo mabuti, maayos, tama ang ginagawa, tama ang pamumuhay, matuwid ang pamumuhay. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya yan ang sinasabi niya ngayon na dapat nating gawin habang nabubuhay tayo. At sabihin din natin ito sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Pagpiliin nyo lang sila. Ngayon, pag tinanong bakit, kasi sabi dito sa Ezekiel chapter 33, basahin nyo sa kanila. Pinapipili tayo ng Diyos. Kasi mahal niya tayo. Ayaw niya tayo mamatay. Ayaw niya may mamatay na masama. Gusto niya maging maayos tayo. Manatili tayo sa kabutihan, sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Ayaw niya maging masama tayo habang buhay. Ayaw niya patuloy tayo magkasala habang buhay. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya binibigyan ka pa, ako, tayong lahat ng chance para magbalik loob sa Kanya. Para talikuran ang lahat ng kasalanan. Para gumawa ng mabuti, mamuhay ng tama at matuwid. Amen.
and Amen. And Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat. Dito pa lang alam natin na sobrang mahal tayo ng Diyos. Kaya muli tayo mananalangin mga kapatid. Pagsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Lord, maraming salamat sa iyong salita na aming nadinig na naman. Ngayong umagang ito nandito, Lord. Tinuturuan at inuutusan mo kami mamuhay ng tama at matuwid. Dahil ayaw mo mamatay ang mga tao sa kasalanan. Kaya pinapipili mo ang bawat isa ngayong umagang ito na buhay o kamatayan. Father God, ang pinipili ko po ay buhay. And I pray na yan din ang pipiliin ng lahat ng tao. Ng lahat na nakadinig ngayon ng iyong salita. Buhay ang pipiliin namin. Kaya Lord, I pray sa pangalan ng Panginoong Jesus, tulungan mo kami mabuhay ng tama. Samahan mo po kami upang maging matuwid ang aming pamumuhay. Huwag mo po kami pababayaan. Ilayo mo po kami sa masama at kasalanan. Proteksyonan mo po ang bawat isa, O Diyos. Ayaw namin mamatay na kami ay masama. Gusto namin mabuhay po. Gusto namin mabuhay. Kaya Lord, maraming salamat sa iyong salita na aming narinig, Lord God, na ito nagbigay na naman ng pag-asa sa amin para mamuhay ng maayos. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin, Lord. Salamat po talaga. Salamat po. At nagpapasalamat din po ako, Lord God, sa pag-ayos mo ng aming mga pamilya, sa pag-ayos mo ng aming bawat bansa, Lord. Dahil ayaw mo may mapahangin. Salamat po. Salamat po. Salamat. Lord, pinapanalangin ko din ang ating mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Nagabayan mo rin po sila, turuan at samahan gumawa ng mabuti upang hindi rin sila mapahangin. In Jesus' name. Gabayan mo po kami lahat at protection. Ano man ang aming gagawin, paplanuhin sa buhay, Lord God, I pray na samahan mo po kami upang maging maayos, tama ang aming mga gagawin. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord. Salamat sa lahat. Salamat po for all the blessings, guidance, and protection sa aming lahat. Lord, I believe na magtatagumpay kami, Lord. Susunod namin ito, magagawa namin ang iyong pinag-uutos dahil sasamahan mo po kami, sasamahan po, proteksyonan, gagabayan kaming lahat, Lord, upang magawa namin ito ng tama, maayos at tapat. In Jesus' name. Salamat po. Salamat po muli, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. At salamat na naman, Lord, nagtagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka, sinamahan kami, Lord. Binuksan mo po ang aming puso at isipan. Kaya naunawaan namin ang lahat ng iyong sinasabi ngayon, Lord. At ito'y gagawin namin at isi-share din namin sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. Sa inyong tulong at kapangyarihan, Lord. Magtatagumpay ako. Magtatagumpay kami. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you ulit, Lord. Thank you po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Salamat sa salita ng Diyos na ating nabasa at salamat sa ating Diyos na dinig niya ang ating panalangin. I believe, tinugon niya na ang ating panalangin. Sinagot niya na to. Kaya asahan niyo, mga kapatid, na hindi tayo pababayaan at hindi tayo iiwanan ng ating Diyos dahil mahal ka niya. Mahal niya tayong lahat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.